maraming nagsasabi sa akin, mga kababayan ko, sa totoo lang ha, ito totoo lang, na i-content ko to. Subalit mga kababayan ko, kapag kinontent ko to, medyo kukunot yung iba sa usapin na ito. Medyo mapapaisip kayo. Kasi para sa akin mga kababayan ko, medyo meaning nito, to be honest, nagagandahan ako dito. Pero napapaisip din ako dito sa tao na to. Kung talagang spy ba to ng China. Diba? Mga kababayan ko. Well, pag-usapan na natin yan dito ngayon mga kababayan ko. Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac, Municipal of Bamban, Tarlac, mga kababayan ko, ihaharap na sa Senado ang huling bala. Huling bala na alas na pwedeng magpatunay na siya ay Pilipino talaga. At mga kababayan ko, masasabing hindi siya spy o spiya ng China o sleeper cell ng China. Panoorin natin to mga kababayan ko. Magkano sir? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Gustong imbitahan sa pagdinig ng Senado ang ama ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para direkta ng tanungin kung Chinese o Pilipino nga ba talaga ang alkalde. Ang kampo naman ni Mayor Guo, umaasang nanay na lang niya ang lumantad para sumailalim sila sa DNA test. Ayan. Umpisahan natin yung tanungan dito kay Alice Guo. First of all, mga kababayan ko, the target of the Senate is kailangan mapaharap yung tatay eh. Kasi yung tatay ang may history ng contact sa, may tinatawag silang Pogo Triad. Literally, Pogo Triad Pogo Triad, mga kababayan ko. Meron talagang triad na ganyan na kumukuha ng scamming ng phishing scam, hacking, napakarami mga kababayan ko. Pero para sa akin, ito magkokomento lang ako para kay Alice Guo. No? Kung talagang makakaharap ang tatay niya, well, maganda rin yon. Kung haharap ang nanay niya, well, maganda rin yon mga kababayan ko. Pakinggan natin. Nasa front na yung balitang yan, si Ria Fernandez. Kahit may mga umaalma sa tinatakbo ng pagdinig, ipinagtanggol ni na Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ang pag-ungkat ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ni Senator Risa Ontiveros sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Una nang kinwestiyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang takbo ng hearing. Kasi nalalayo na nga naman. Dahil tila nalilihis na raw sa issue ng Pogo ang pagdinig. Pero tinabla ito ni na Estrada at Villanueva. Kung Pilipino Ito pakinggan natin Pakinggan natin sabi ni Villanueva. siya, bakit niya rin pinayagan itong mga illegal activities, no? As a mayor, nandito si dating mayor ng Valenzuela, Secretary Rex. Ano mo yan command responsibility mo yan, yung ganun kalaki na property, ganun kalaki na infrastructure. Kasi saan ka ba naman makakita, Mayor Alice Guo? If you are watching right now to my channel, Mayor Alice, sorry laki ng teteng. Ang laki ng ang laki ng building sa likod ng munisipyo ng Bamban. 'Di ba? Ang laki. 'Di ba? Ang laki ng sinakop doon. Tapos hindi mo alam na mayroong Pogo. That's too impossible, Mayora. Sorry Alam mo yan. Ayaw mo lang magsalita. Pero may theory ako dito patatapusin ko muna sila Sure, hindi ka pa ba magtataka? That is also a national security concern. Kung talagang Chinese citizen yan, how did she run as mayor? Ayun ang din ang tanong ko, Senator Jinggoy. Medyo para sa akin, kung medyo security threat para sa akin yan. No? Medyo security threat para sa akin yan. Para kung si Alice ay isa talagang Chinese, nakakatakot po yun. Kung si Alice ay sleeper cell ng China, mas nakakatakot po yun. Kung si Alice, mga kababayan ko, kung si Alice
ay talagang pakawala ng China, nakakatakot po yung for the Filipino people. Maraming salamat po for your super chat, Tita Ami Campbell. Maraming salamat po sa inyo. Si Day Amay nagpakulay. Thank you very much, Tita Ami, ha. Salamat po. Kung si Mayor Alice ay talagang pakawala, nakakatakot yun. Pero may teorya ako Tuloy natin. Tingin ni Estrada, dapat maharapin na rin sa pagdinig ang tatay mismo ni Mayor Alice na si Angelito Go para Ito. Hello, Tita Emily Sipagan. Good morning po sa inyo. Kung pahaharapin natin yung tatay ni Alice Guo, doon ako sa side ni Senator Risa and alam ko yung gusto niyang mangyari. Mapakita ko sa inyo. Ibibisual ko sa inyo. Kasi gets ko yung takbo nito Si Alice ang gigisahin nila para lumutang yung mga tao sa Pogo. And the Pogo is connected to Duterte. Di ba? Tahi-tahi sila ngayong mga DDS. Correct, Tita Ami. Di ba? Member daw ng triad, delikado yan. Correct. Diba? Tuloy. Laman na kung Pilipino ba talaga siya o hindi at kung totoong Pinay ang nanay ng alkalde. Kung hindi sisipot, posible raw na ipasampina ni Senator Jinggoy ang ama ni Mayor Alice. Pero may thinking ako dito. If ipapasumpina ni Senator ng mga senador itong tatay ni Alice Guo, I think mga kababayan ko, it's another Kibuloy cases, mga kababayan ko. Yun nakikita ko Yun po nakikita ko, it's another Kibuloy cases po ito. Pag gano'n ang ginawa nila. Uy, maraming salamat po sa super chat. Ayan. Ni Tita Ami Campbell at ni Tita Delia Susoko. Thank you very much for $50 super chat. Uy! Sarap naman yan. Shut all. Kung ganun ang gagawin yan, mga kababayan ko, magkakaroon ng tendency dito na I think medyo complicated Kasi yung target ni Senator Risa dito, palutangin yung tatay, paaminin itong triad na to, and bandang huli ang point of view niyan, Duterte, nakikita ako Sa totoo lang, Duterte ang nakikita ako. Sorry kung medyo lalayo ako doon. Ang point of view nito, ang pinakahuling bagsak dyan, Duterte. Promise, mga kababayan. Tuloy. Ayon sa kampo ni Go, hindi nila kontrolado kung dadalo o hindi sa pagdinig ang ama ng alkalde dahil may sarili naman daw itong pag-iisip. Correct. Alam ko naman na may sariling pag-iisip. No? May sariling pag-iisip yung tatay ni Alice Guo. Pero, if ako kay Alice, pwede niyang paharapin yung tatay niya Sa totoo lang, pwede niyang paharapin yung tatay niya. Si Alice Guo kasi napakahiwaga ng buhay niya ngayon. Ang dami niyang tinatago. Sa totoo lang, ang dami niyang tinatago, ang dami niyang nililihim. Na gusto niyang palabasin na ayoko mapahiya yung pamilya ko, ayoko mapahiya yung ganito. Isasakripisyo ko na lang yung sarili ko. Ganyan kasi ang ugali ng triad. It's been a while that I'm seeing you in live, Tita Emily Sipaga. Thank you very much, Tita Emily, sa pagpunta po. Di ba mga kababayan ko, ganyan yung ginagawa nila. Para sa akin mga kababayan ko, may portion doon. Pero tuloy natin to. Pero mas mainam daw kung ang inang si Amelia Lial na lang ang lumantad. Amelia Lial ang lumantad. Alam mo, napakaganda sana kung lumabas yung nanay niya, no? Para ma-DNA natin sa lahat to. Correct ka dyan. Attorney, medyo pabor ako doon. Kung lalabas yung nanay niya na si Amelia Lial, mga kababayan ko, at mapatunayan man na Pilipina, itong si Alice Guo, mga kababayan ko, kung mapatunayan Pilipina si Alice Guo, maganda. Maganda. At least, mga kababayan ko, malalaman ng taong bayan na Pilipina talaga siya. At bukod doon, mga kababayan ko, maliliwanagan lahat. Pero kahit mapatunayan pa na Pilipina siya, sangkot pa rin siya sa Pogo issue. Tama naman na ipa-DNA. Karapatan naman yun
ng mga Pilipino nasa husgado na pag ikaw ay nililiti sa bansa natin ay may karapatan ka na magsalita at manindigan kung ikaw ay tama, kaya ka nga mayroong abogado. Tama naman siya sabi ng abogado. Umaapela rin ang kampo ng alkalde na sa korte na lang ituloy ang mga pagdinig. Kasi nga public trial public hearing, public Senate hearing yan, parang napapahiya ka dyan. Yes or no lang ang sagot mo. Pero kung ako tatanungin nyo, two factor yung nakikita ko dito, no, mga kababayan ko. If si Alice Guo, yung nanay niya ay lalabas, magkakaroon siya ng DNA, pero papayag ako. Pero hindi manggagaling sa kanila yung DNA test, manggagaling sa Senate. Si Senate ang magpapa-DNA doon sa nanay niya, na para magtugma. Di ba mga kababayan ko? Yung nanay niya, magpapa-DNA sila, kailangan Senado ang mag-host, Senado ang mag-obliga na magpa-DNA test sila. Mga kababayan ko, yun ang nakikita ko dito. Maganda, Senado. Kasi kung sila Alice Guo, tapos sila lang magpapa-DNA, putsang ina, kasinungalingan yun. Mahirap yun, mga kababayan ko. Di ba? Para mapatunayan natin na Pilipinas si Alice Guo. Second, na nakikita ko, ang target talaga ni Senator Risa Hontiveros dito na palutangin yung tatay niya because gusto niyang palutangin yung tatay niya ni Alice Guo. Because tatay ni Alice Guo, eto theory ko lang to Alice Guo is a puppet. Puppet ng tatay niya. Gets nyo ako mga kababayan ko? Si Alice Guo is a puppet ng tatay niya. Dahil sa puppet siya ng tatay niya, pwedeng gawin ng tatay niya yung katulad ng pag-connecta sa triad. We know naman na isa sila doon. Mga kababayan ko, na pinopondohan ng China. Mga kababayan ko, na pag pumunta sa Pilipinas, ito ang gagawin natin. Maging espiya. Diba? O, nagtayo ng Pogo Hub dito, yung mga Chinese triad simula pa noon. Pero teka lang, pumasok lang sa isip ko, no? Diba nasabi na ni Mayor Trillanes dati, na ang mga Chinese triad ay nasa Pilipinas na. Parang nagkakakluwa ako. At tatanong ko nga yan kay Mayor kay Mayor Sonny Trillanes. Mayor, pag may time ka, tatanong ko nga. Alam mo, tatanong ko nga yan. Connection lang, no? Parang, nung panahon na sinasabi ni Mayor Sonny Trillanes na nakakapasok na sa Pilipinas at dumami yung mga Chinese triad dito, parang ito na siguro yung effect nun, mga kababayan ko. Nakapagtayo ng Pogo Hub sa Tarlac, nakapag-operation na sila. Ang pinakamatindi pa nito, mga kababayan ko, nakapagpatakbo pa sila ng politician na Chinese na ginawa nilang puppet na para itago lang sa mga mga kababayan natin yung mga para itago yung tunay na kulay ng Pogo Hub na yan. Imagine, mga kababayan ko, hindi nyo ba nakikita? Hindi nyo ba nalalaro lahat? Ako kasi nalalaro ko lahat eh. Kung i-recall lang natin, matagal na to eh. Even pulong, dinawit ni former Senator Sonny Trillanes sa Senado. Hearing din yun. Katulad nito, mga kababayan ko. Naalala nyo ba yun? Mga kapatid? Di ba pinaghuhubad pa nga si Pulong eh. Kung may tattoo na triad, sabi niya ayaw niya. Di ba? Mga kababayan ko, naalala niyo yan? I think she's a Filipino. Nope, she looks like the Chinese. If she is the Chinese true, nagtataka lang din ako. Yung salita kasi ni Alice Guo sa Chinese na napanood ko, hindi siya Mandarin eh. Cantonese. Kaya totoo lang Cantonese yun. Hindi ako naniniwala ng Chinese. May pagkatunog, pero Cantonese yun. Taiwanese yung yung pagkakabigkas niya. Mga kababayan ko. So totoo lang, mga kapatid. 'Di ba? Pero balik tayo doon. Balik tayo sa usapin na yun. Akin lang mga kababayan ko, no? Well, maganda talaga. Maganda talagang lumutang yung mother niya. Magpa-DNA sila, iharap sila, and then magkaalaman. Pero Senado dapat ang mag-host, hindi ibang tao. Hindi totally sila. Tsaka sabi ni Tammy Kane, pero Alice Guo is another political liar.
Muntik na maging professional liar, Tita Ami, ah. Thank you very much for super chat, Ma'am Angelita Marcos Almodia. Salamat po. Diba? Kung papansinin mo rin, isa pa, mga kababayan ko, isa pa sa nakikita ko sa kanila, isa pa sa nakikita ko dito sa setup nila, diba? Kala ko pansit canton. Isa pa sa nakikita ko, mga kababayan ko, target ni Senator Risa palutangin talaga yung tatay. Nang sa ganon, mag-isa. Kasi yung tatay ang pinaka magiging ano dito eh. Hindi nyo alam, baka mamaya, 'di ba? Sabi ni Alice, katulong daw yung nanay niya. So, chinukchak ni tatay. Alam mo naman yung mga, 'di ba? May isyong ganon sa teleserye na papanood. Si katulong chinukchak ni mayaman na chekwa. Oh. Tapos naging bunga si Alice Guo, 'di ba? O sabihin ni Alice Guo, lumaki lang po ako sa farm. O, 'di ba? Ang hirap po kasi hindi ako nakapag-aral. 'Di ba, mga kababayan? Oo. Alam niyo mahirap ng ganon, may makapag-aral. Oh, malay nyo naman talaga, lumaki siya dun sa farm. Ako po ay magbababay. Oh, 'di ba? Oh, ganoon ang ginagawa niya. Oh, 'di ba? Laki po ako sa farm. Diba? Malay mo naman si Mayor Alice, ganoon talaga kinalakihan. Di siya pinapalabas ng tatay niya kasi baka malaman na si Alice ay anak ng katulong. Oh, 'di ba? Mga kababayan ko, kaya kailangan itago yung kanyang pagkatao. 'Di ba? O siguro naman, kaya hindi siya nakakapag-aral. Malay nyo naman, kaya siya hindi nakakapag-aral. Eh, siguro iniingatan ng tatay kasi talad. Si Mayor Alice. O, may tendency ganun eh. May tendency ganun, mga kababayan ko, diba? Kaya siya hindi nakakapag-aral. O, diba? Tapos, mga kababayan ko, may tendency rin, nakakahaka lang din natin na nung lumaki si Mayor Alice, gustong kailangan na ng mga triad ng mga connection para makapagtayo ka ng pogo. Mga kababayan ko, pinatakbo nila si Alice, 'di ba? Para magkaroon ng puppet. Kasi Mayor Alice ko, kung tutusin, pwede na siyang manahimik sa Pilipinas. Tahimik, alal na lang sakali, alal na siya, 'di ba? Oh, pwede siya mag-alal, di ba? Pwede siya mag-alal. Di ba, mga kababayan ko? Pwede rin yun. Mga kapatid na pwede niyang gawin. Di ba? Oh, pero ang nangyari, parang ang tatay niya nagmamanipula sa kanya, takbo ka, para sinabi siguro ng tatay niya, anak, ikaw takbo, Mayor Bamban. Di ba? Oh. Ano, baka siguro walang alam si Alice Guo sa triad, baby, we don't know, mga kababayan ko. Baka siguro ginawa ng tatay niya, ikaw Alice, takbo ka, Banban Mayor, ha? Huwag ka na mag-alal, ha? Huwag ka na alal, pulo ka baboy, dito ka sa farm lagi. Oh, para makapagpatayo tayo ng pogo, dami kita pera doon, Alice, ha? Ano naman si Alice, walang kaalam-alam, tumakbong mayor, pinatakbo, sinuportahan syempre ng tatay, ang tatay ang may pera eh. Mga kababayan ko, ang nangyari, mga kababayan ko, eto na. Siguro si tatay, ito theory ko lang to, siguro si tatay ang may pakana ng pogo, nagpakana ng hacking na ganyan, syempre para income, dami pela. Tama? At dami-dami pela, dami-dami hawak pela, laki kita tatay ni Mayor. O, ganun, mga ganun ang nangyayari, mga kababayan ko, 'di ba? Pwedeng mangyari 'yon. At pwedeng maging isa sa mga factor, mga kababayan ko, 'di ba? Ngayon, maybe walang alam si Alice or meron siyang alam dito sa pogo
na nangyayari doon kasi sabi niya meron naman daw pag-call. Alaw-alaw naman daw may pag-call sa kanilang Pogo. 24/7, yan ang nangyayari. Yan ang sinasabi niya. But we don't know the exact story, no? But for me, mga kababayan ko, no? Kaya gustong makausap yan ni Senator Risa. Meron pa, mga kababayan ko, maraming teorya si Alice. Nagsinungaling si Alice dito, nagsinungaling siya. Kasi may nakikita ko sa kanya na gusto niyang palabasin na kinahihiya ko na nanay ko, ginerger ng tatay ko bilang dati kasi katulong. Diba? Mga kababayan ko, kinahihiya ko kasi sin tatay ko, ginerger yung nanay ko kasi katulong lang. May ganun eh. Diba? Biruin mo, 2x3 naglabas, masok sa China. Father niya for business daw, smells fishy. Correct. Kasi triad yun. No? Yung mga Pogo is the triad yan. Naniwala kayo sa akin, that is the biggest triad. Naniniwala na ako kay former Senator Trillanes eh. Yan yung in-expose ni Senator Trillanes na sobrang dami ng triad. Pero hayaan nyo, itatanong ko sa kanya. Magtatanong ako. Tuloy. Alkalde na sa korte na lang ituloy ang mga pagdinig. Kasi mahirap kasi sumagot sa Senate. Sasagot ka pa kasi sinisigawan ka na. Yes or no lang kasi ang tanong. Pag tinanong ka, checkwa ba si Alice Guo? Kung checkwa si Alice Guo, say yes. Kung hindi, say no. 'Di ba? Ano lang kadali 'yun? Tuloy. Balak din nilang kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news laban sa alkalde. Oy, wala kang pinapakalat sa'yo na fake news, Alice ha. Maayos to sinasabi ko. Conclusion nga yung sinasabi ko eh. Patanong eh. Tuloy. Sa ngayon, tuloy pa rin daw sa trabaho si Mayor Alice. Kumpiyansa raw silang malilinis din ang pangalan ng Mayora, kaya tuloy rin ang plano nitong tumakbo ulit sa susunod na taon. Nakahanda naman daw sumagot ang kampo ni Mayor Go sakaling ituloy ng Office of the Solicitor General ang quo warranto petition Quo warranto petition na tayo din sunod ha. para questionin ang kwalifikasyon niya bilang alkalde. Kung sa qualification kasi kung alkalde, basta nagagawa niya yung niya. Sa saligang batas natin, basta fit ka, nagagawa mo yung tungkulin mo bilang isang alkalde ng yung municipality. Wala kang problema, makakatakbo ka. Kaya mababaw yun. Pero para sa election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal, pwede pa rin tumakbo si Go kahit pa suspendihin siya. Tanging Korte Suprema lang daw ang makapagpapasya kung hindi na pwedeng kumandidato ang isang tao dahil final and executor. Nako, Korte Suprema pa. Naalala ko tuloy, kaalyado lahat ni Duterte yun Diyos ko. O hindi na mababago ang desisyon ng SC. Halimbawa, na-disqualify siya ng COMELEC, meron pa naman siyang pagkakataon na mag-apela sa Korte Suprema. At habang nakabimbin yun kapag nag-issue ng TRO ang Supreme Court, pwede pa siyang magpatuloy na kanyang kandidatura. Correct. Tama ka doon, Mr. Attorney Macalintal. No? Pero, kahit na matapos pa, kahit lumabas pa yung kanyang nationality, if she is not a Filipina or she is a true Filipina, kung saan man siya pinanganak, dito ba siya, sa bahay ba siya, sa lampen, sa sabsaban, sa sagingan, whatsoever, kung saan siya napunta, ang tini-question dito, the very clear dito sa sinasabi dito, wala pa rin siyang lusot bilang isang alkalde ng municipality ng Bamban. Mga kababayan ko, wala pa rin siyang lusot dahil mga kababayan ko, sangkot pa rin siya sa Pogo. Kaya kahit ipatawag pa yung nanay niya, mga kababayan ko, mapapatunayan lang doon na Pilipina siya, but labas yon sa usapin. Mga kababayan, labas yon sa usapin ng isang sangkot sa Pogo Hub dahil siya pa rin po ang mayor ng Bamban sa nasasakupan niya nagaganap ang pinakamalaking largest scam sa buong mundo. Dito pa sa atin sa Pilipinas. Yan ang pinakamahirap doon. Sangkot ka pa rin kahit na anong gawin mo, kahit mapatunayan pang Pilipina ka, ang kaso, tungkol doon sa Pogo, mas mapapatunayan doon. Kaya pinakapaharap din ni Senator Risa yung tatay niya. Ganun yon.
'Di ba?